Pagbulan mo na Bible, in Psalms chapter 84, Psalms chapter 84. Okay. Psalms 84. Alright, in verse 11, in Psalms 84, verse 11. Kita nyo na? Amen. Okay, sabi ng Bible yan, in Psalms 84, verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will be withhold from them that walk. Ang sabi doon? Uprightly. Verse 12. O Lord of hosts, blessed is the man that trusted in Thee. Dahil po muna na namin. Kapilang Diyos, salamat po ng marami sa umaga nito. Salamat po sa malamig na panahon at naging komportable para po sa amin. Kaming pag-aaral po ng salita. Kailangan namin na mangusap po kayo. Bigyan po kami ng karunungan, maging pagpapala at paalala po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Iba natin yung sit. Okay, sabi po dyan mga kulit na Psalmist, doon po sa verse 11, for the Lord God is a what? A sun and shield. Okay, siya daw sun and shield. Sabi diyan, the Lord will give grace and glory. So ang Diyos ay nagbibigay daw po ng grasya at ang daw, verse 11, ng grasya at glory. Okay, kaluwalhatian. And no good thing will be withheld for them that walk upright. Wala daw mabuting ibibigay ng Diyos. Sabi daw sa mga lumalakad na hindi matuwid sa verse 11, O Lord of hosts, ang sabi daw, blessed is the man that, okay, makalan daw, o salitang blessed, masaya ang tao na ano daw, nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ito naman po yung mga kulit, walang tao hindi masaya nang nagtitiwala sa Panginoon. Because if we will learn how to trust the Lord, masaya talaga tayo. Meron ba dito ng malungkot na nagtitiwala sa Panginoon? Meron bang nagtitiwala sa Diyos pero malungkot, hindi masaya sa kanyang buhay? Amen mga kulit? Naniniwala ko yung taong marunong magtiwala sa Panginoon, lagi siyang masaya. Tama? Hindi siya masaya kasi kung ano yung mga bagay na meron sa kanya. Masaya siya kasi marunong siyang magtiwala sa Panginoon. Amen? Yun po mga kulit, marunong siyang magtiwala sa Panginoon. It means, when we say trust, it means this person is always depending on God. Na itong tao ito ay laging dumidepende sa Panginoon. Tama po ba? And in verse 11, meron dalawang bagay din na binanggit. Na sabi ng Bible dyan, yung salitang, for the Lord God is a what? A sun and shield. Amen? So meron mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin. At gusto ibigay ng Panginoon sa atin. At binanggit po dyan sa verse 11. So number one, ano po yung makikita natin dyan? Number one, makikita natin na binibigay ng Diyos sa atin. Some things God wants to give us, the sun of direction. Okay? The sun of direction. Naranasan nyo na ba magtanim ng halaman? Tama? Mahalaga po ang araw sa mga halaman. Sino dito nakapagtanim ng munggo? Munggo po. Balaton. Pwede linaw yan, wala po. Tama? Kasi minsan may mga gano'n. Bili kang mantika. Anong mantika? Linaw, labo. Bili kang munggo. Linaw, labo. Tama po ba mga ulit? O, minsan may mga krisyano ganyan. Malinaw o malabo krisyano. Tama? Pero, kung nasubukan yung magtanim ng munggo,
madali lang po yun. Ilalagay nyo lang sa papel na basa o tissue, basta-basa yun. Tutong po yung mundo doon. Amen? And now, tignan po ninyo, kapag tinanim niyo yung mundo, titignan niyo po pag tumubo. Amen? At kapag tumubo yung mundo na yun, mga kapatid, susundan niya kung saan siya nasisinagan po ng rain ng araw. Tama? Kapag yung nasinagan siya ng araw ay pakaliwa, yung tubo niya pakaliwa. Hindi po pasalungat. Kasi yung mundo, kahit ang malaman, mga kapatid, ay yung araw na nagbibigay sa kanila ng dahilan para lalo po sila pumusbong, lalo silang tumubo. Napansin niyo po yun? May yung mga halaman, di ba? Kapag nakaganon sila, ibig sabihin, doon sila nakakakuha ng araw kasi hinahanap nila yung sinag ng araw. Amen mga kapatid? Hinahanap nila yung sinag po ng araw. So yung liwanag, mga kapatid, ay napaka-importante sa atin. Halimbawa sa madilim na lugar, napakalaga po ng liwanag. Tama? Kung walang liwanag, parang hindi komportable lahat. Diba? Meron nga hanapin, madilim, may napakalaga. Tama mga kapatid? Kaya nga po mga kapatid, nasabi ng Panginoon dito sa verse 11, ang Panginoon daw, siya po ay sun. So it means, yung araw po kasi nagbibigay po ito ng direction. Tama? Nagbibigay po ng direction. Ito sa buhay po natin. So, makikita natin sa Psalms 119, verse 105. Psalms 119, verse 105. Psalms 119. So the sun will give us a direction, then to give us a light. Okay? Anong light po yun? Ano sabi doon? Sa verse 105. Thy word is a what? A lamp unto my feet, and what? A light unto my path. So, the sun of direction, mga kapatid, it is, mga kapatid, nagbibigay ng liwanag sa atin to light our way. Paano kaya kung ang Diyos hindi lumikha ng araw at buwan na lang? Hindi imagine that? Paano kaya tayo papasok sa trabaho kung puro dilim? Paano kaya tayo papasok sa eskwela kung puro dilim? Di ba, isipin niyo kung walang araw? Kung puro dilim lang ang nilikha ng Diyos, walang araw, nilikha lang niya is moon, stars, and there is no sun. I believe, mga kapatid, hindi natin kaya ang buhay. Tama? Alam niyo yung araw, napaka-importante. Tama? Pag naglaba ka, kung walang araw, yes, may dryer. Tama? May dryer mga kapatid. Pero, iba pa rin pag nasinabi ng araw. Amen mga kapatid? Eh tayo mga tao, kung hindi tayo masinabi ng araw, magiging ano tayo, di ba? Dalon? Ha? Kulang sa vitamins. Tama, kasi ang araw nagbibigay ng vitamins sa balat natin. Amen? So magiging tayo, hindi maputi, ano tayo? Maputla, ano tayo? Maging anemic tayo. Amen? So napaka-importante ng araw. And the purpose of the sun is to give us direction, to light our way. Kaya sabi ng Bible diyan, thy word is what? A lamp unto my path and a light unto my path. So yung salita ng Panginoong Diyos, amen, ay binibigyan tayo ng liwanag sa daanan po natin. Ito yung tumutukoy sa ating pong pagiging Kristyano, spiritual na buhay natin. Mga kapatid, kasi kapag hindi tayo nagbigyan ng liwanag, hindi na liwanagan yung daan natin, magiging miserable yung buhay po natin. Amen? You know what? The Bible tells us, Satan is the owner of this world. Amen? Siya po yung kumukontrol sa sistema ng mundo nito. And Satan has a lot of, tawag po dito yung patibong sa mundo nito. Marami siyang mga snares na nilagay sa mundo nito. Mga patibong na nilagay upang sa ganon, tayo mga mananampalataya, kung hindi tayo lalakad
ng tama, hindi tayo lalakad ng merong liwanag sa buhay natin, makukuha tayo ng kaaway. Amen? Satan cannot steal our salvation. Satan cannot bring us to hell. Di tayo kayang dalhin po ng kaaway sa impyerno at hindi kayang kuhanin ng kaaway ni Satan po yung kaligtasan po natin. Pero meron niyang nakawin. Ano po? Kapatid, yung buhay natin bilang isang mananampalataya. To make our lives miserable. Amen po ha? Why? Kasi po, maraming Krisyano miserable po. Amen mga kapatid? Sa Bible nga, marami po hindi nakatapos. Sa Bible nga, maraming mga hindi nakaligtas sa patibong ng kaaway. Amen mga kapatid? Tama po ba? Napakarami mga na-example na kung saan hindi sila lumakad ng tama, hindi sila lumakad doon sa liwanag na ibinigay ng Diyos. And what happened to them? Nakuha sila ng patibong, ng kaaway. Amen mga kapatid? Nakuha sila ng patibong. Nandiyan si David. Amen mga kapatid? Ano nangyari po kay David? Nakuha siya ng patibong ni Satanas. Amen? Dito si David, he was a king, he was a leader, and that day supposed to be, nandun siya sa laban, nandun siya sa unahan, at behind him, nandun yung kanyang mga soldiers. Pero anong ginawa niya? Mga kapatid, nandun lang siya sa templo niya. Tama? And he was walking there, and as he walking there, mga kapatid, he saw Bathsheba. Tama? Nakita niya si Bathsheba, mga kapatid, tama-tama, nalilito si Bathsheba, ubod-ubad. Dahil pumasok ang kaaway sa kanya. Amen po mga kapatid? And pumasok ang kaaway sa kanya, mga kapatid, it means, pumasok po yung pagkilos ng kaaway sa kanya, hindi siya naging maingat, and what happened to him? Nangibabaw yung laman niya. And sabi niya, that girl is so beautiful. Kaya, gusto kong makuha yun. Amen mga kapatid? Eh sabi niya sa kanyang servant, kilala mo ba yung babae na yun? Oo, kilala ko yan. Asawa yan ni Uriah. Sabi niya pumunta ngayon kayo dun sa, magipag-gera kayo. Tapos yung asawa niya, ilagay ko sa unahan. Diba? Minsan alam niyo, kapag hindi tayo mahingan, when Satan, mga kapatid, ay siya yung gagawa sa atin. Sometimes, kung ano yung gusto lang natin. Tama? No matter what happen, makuha lang natin. Ganyan po ang nangyari po kay David. Kaya sabi niya, lumaban kayo. Ilagay niyo si Uriah sa unahan. So, lumabas sila. Siyempre, nasa unahan siya nga namatay. Tama mga kapatid? O nung namatay, then, nakuha niya na si Bathsheba. Tama po ba? So, nangyari, nagkaroon sila, pero tandaan po natin, there is always consequence. Tama? So, yung anak nila, natin po yung anak po nila. So, what is my point? Kapatid, kung hindi tayo lalakad doon sa liwanag na ibinigay ng Diyos, kaya sabi po dito, merong direction ng Diyos sa atin. It will give us a son of direction. Tama? Para yung son of direction na yun, bibigyan tayo ng liwanag, at yung liwanag na yun po yung lalakarin natin. Amen mga kapatid? At kapag hindi tayo lalakad doon, Satan wants our life made miserable. Kaya nangyari po, itong si David, nagkasala po kay Bathsheba. Amen? Then secondly, makikita din natin, sino? Si Samson. Tama po ba? Si Samson, binigyan siya ng lakas ng Panginoon. Amen ba? Ano nangyari? Mga kapatid, kaya niyang patayin yung leon, kaya niyang patayin yung tigre, hindi niya kaya talunin yung last of flesh niya. Tama mga kapatid? Kaya nung nagsama sila ni Delilah at natuklasan niya, sinabi niya kay Delilah yung kahinaan niya. Ano sabi ni Delilah? Yung kahinaan ka, kakalpin kita, parang itinungan ka. Ano nangyari? Mga kapatid, nawala yung lakas niya. Amen po ba mga kapatid? Nawala yung lakas niya mga kapatid. Why? Because hindi ko sila lumakad doon sa liwanag. Tama mga kapatid?
Now, doon sa binasa natin sa verse 11, look at that verse. Ano sabi doon sa verse 11? Na ano po, Psalms 84. For the Lord God is a sun and shield. Ano sabi doon? The Lord will give grace. Amen? Alam niyo, salamat na lang sa Diyos. Ang Diyos ay mabiyaya. God is a God of second chance. Tama? Binigyan niya ng pagkakataong muli si David. Binigyan niya ng pagkakataong muli si Goliath. Upang sa ganun mga kapatid, makita nila na ang Diyos ay Diyos na nagbibigay ng pagkakataon. Tama po mga kapatid? Si Samson, nagbibigay siya ng pagkakataon sa kanila para muli gamitin ng Panginoon. Amen po mga kapatid? That's why ito yung paalala sa atin. When God gave us a second chance, don't waste it. Amen? Yes, we're not perfect. Yes, maybe nga mga pagkakataon sa buhay natin, nagkakasala tayo, nagkulang tayo, nagkamali tayo, but when God gave us a grace para tumayo ulit, patuloy, ayusin yung buhay, huwag natin masasayang. Amen mga kapatid? Kaya nga po sabi diyan, to light our way. Not only to light our way, but also to live our way. Amen? The Son of Direction will give us a light and will give us a lead to lead our way. Naalala niyo mga Israelita kung paano sila pinangakuan ng Diyos. Sabi niya kay Moses, pumunta ka kay Pharaoh, mga kapatid. Ano sabi niya kay Moses, sabihin mo kay Pharaoh, palayain niya yung aking bayan. Amen? Palayain niya yung aking bayan. At maganda yung buhay ni Moses, mga kapatid, nung nandun po siya sa Egypto. Amen, mga kapatid? Maganda yung buhay niya doon. Pero ang ginagawa minsan, maganda yung buhay niya doon, mga kapatid. Wala na siyang kakailangan. But it is that. Iniwan niya yung buhay na masagana na meron siya. Alang-alang sumunod sa Panginoon. Tama mga kapatid? It means, anong halaga ng buhay natin kung masagana niya kung hindi ka naman sumusunod sa Panginoon? Tama? Kaya sabi ng Bible yan, pinalaya sila ni Moses, through Moses, and then nandun na sila sa desert, sa disyerto, makita ninyo kung paano sila gabayan ng Panginoon. Tama? Doon po kapag araw, tingnan nyo, kapag liwanag, kapag araw, meron tinatawag na pillars of cloud. Tama? So yung pillars of cloud na yun po ay sumusunod sa kanila. Isipin nyo sumusunod. Bakit? To give them shade. Para hindi sila mainitin sa paglalabay po nila. Kapag napupuntong sila, malalaglag na lamang po yung mana para makakain po sila. Amen? And in the night, meron tinatawag na pillars of fire. Amen na ulit? So yung pillars of fire ay nagbibigay po sila nagbibigay ng liwanag, at the same time, nagbibigay po ito ng ihip sa kanila. Amen na ulit? Kasi sa disyerto pag gabi, malamig naman ang malamig. Tama? So nakita po ninyo kung paano po sila gabayan ng Panginoon. Amen? So binibigyan sila ng mga kapatid ng pillars of cloud. Amen? It speaks of God's presence. Sa kanilang paglalakbay, kasama nila ang Panginoon. Amen po ba? Alam niyo, ganun din po sa buhay po natin. Sa paglalakbay natin at sumusunod tayo sa gabay ng Panginoon, kasama natin ang Panginoon. Amen mga kapatid? Kasama natin ang Panginoon. Then, binibigyan sila ng mana. It is space of God's provision. Amen? Kapag tayo sumusunod sa Panginoon, mga kapatid, ipoprovide ng Panginoon yung pangangailangan natin. Provision ng Panginoon. And also, yung pillars of fire, it is space of God's protection. Amen? To protect us. Then, ang sabi diyan, to lead our way. Amen?
Now, listen to me very carefully. Magpasakot tayo sa Panginoon kapag ginagabayan tayo ng Diyos. Huwag tayong aalis sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong aalis doon sa direction na binigay ng Panginoon. Amen? Napakaganda ng mga inawit kanina, mga kapatid. Tama po ba? Nasabi ng awit kanina, mga kapatid, ay, doon, yung pinata ng mga keyboard, don't be afraid, di ba? To keep pressing on. Tama? Ano sabi doon? Is already in your tomorrow. Amen, mga kapatid? Is already in your plan. Is already in your dream. Is already in your life. Amen? Before you decide, nandun ang Diyos. Before you to make a plan, nandun ang Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya nga po, sabi dyan, the Son of Direction, it gives us to light our way and to lead our way. Amen po, mga kapatid? Marami na po mga Kristyano, hindi lumakad doon sa kalooban ng Diyos na nasira ang buhay. Tama, mga kapatid? At wala pong Kristyanong lumakad sa kalooban ng Diyos na naging miserable ang buhay. Tama po ba? If we will go away out of the will of God, then hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Tama po, mga kapatid? Nalala niyo si Dimas? Di po ba? Si Dimas, siya po ay preacher. Kasama ni Pablo, nangangaral ng salita ng Diyos. But one day, mga kapatid, anong nangyari po sa kanya? Inibig niya yung sistema ng sanlibutan. And because of that, iniwan niya yung pagiging Kristyano niya. Iniwan niya yung buhay na ginagamit siya ng Panginoon. Tama, mga kapatid? At ginamit niya yung buhay niya para sa mundo. Tama, mga kapatid? Kaya nga po, ito yung paalala din sa atin. Ano man ang mangyari sa buhay natin, huwag kayong maalis sa Diyos. Amen? Ano man ang problema ang pagdaanan natin, huwag kayong maalis sa Diyos. Tama, mga kapatid? Ano man yung pagdaanan ninyo sa buhay, huwag kayong maalis sa Diyos. Dahil sa panahon na meron kayong pinagdadaanan, lalo yung mas kailanganin ng Panginoon. Yes, marahil sinasabi nyo, masaya kayo, masaya tayo na walang Diyos, masaya tayo na hindi nagsisimba, masaya tayo na hindi ginagamit ng Panginoon. Yes! Pwede ka maging masaya. Pero hindi yung masaya na binibigay ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Tama? Tingnan mo isang tao, kapag hindi nagsimba, pakiramdam niya masaya siya. Hindi kasiyahan niya galing sa Diyos. Alam niyo kung ito na kasiyahan? Yung tao hindi nakapagsimba, mga kapatid, malungkot siya. Yung tunay na masaya. Bakit? Abay, sino naman magiging masaya kung hindi ka nakapagsimba? Tama? Dahil ang pagsisimba, parte na ito ng buhay natin. Subukan hindi magsimba. I tell you, there is something within your heart na hindi ka masaya sa buhay mo. There is something in your heart na hindi kumpleto ang ito mo. There is something in your heart na parang nagigilty ka, mga kapatid, na hindi ka nakapagsamba sa Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Amen? So, no matter what happened, huwag tayong maalis sa kalooban po ng Panginoon Diyos. Tama? Hindi ko alam sa iba, sa kanila, madaling umalis sa Diyos, madaling umalis sa simbahan, madaling sa kanilang hindi magpagamit. Sa kanila yun eh. Bahala siya. Tama? Kahit naman anong ituro natin sa pulpitong ito, nasa tao pa din kung anong gusto niya mangyari sa buhay. May mga kapatid, kahit naman anong may pangalan natin katapatan dito, kung ayaw mo magtapat, desisyon niya. May mga kapatid, tayo ay nangangaral lang para ipaunawa sa tao, mga kapatid, na mahirap ang buhay ng walang Diyos na sinasamba. Amen? So sabi niya, to light our way and to lead our way. Amen? And the second thing,
lastly, ano sabi doon? Not only the sun, but also, ano sabi? The shield. Diba sabi dyan? Sun and shield. So number 2, makikita natin dyan, the shield of protection. Amen? The shield of protection. Mahalaga po yung tinatawag na paluti. Di po ba? Halimbawa, pag lalabas ka dyan sa maulan, anong magsisilbing protection niyo? Pakote, payong, something na hindi ka makabasa. Bakit? Kasi yun ay protection mo para hindi ka mabasa. Tama po mga ulit? O, pag magmumotor ka, ang pinaka-protection mo? Helmet. Tama? Para kahit pa paano, pag nabangga ka, pa rin yung mukha mo. O, di ba? So, what is the point? Mahalaga ang shield. Amen? Now, sabi niya sa verse 11, it is a shield. Amen? Letter A, makikita natin, it is an unseen protection. Alam niyo ba, meron tayong protection na hindi po pang physical. Dito sa mundo, marami tayong protection na nakikita. Tama? Sa mga nagko-construction worker, kailangan po ng protection. Bakit? Dental ng mga first aid. Kasi kung bala na yung ibang mahigpit, kapag hindi po yung construction worker, hindi natin din naman. Kapag hindi kumpleto yung mga gamit, hindi tinatanggal. Kasi first aid, importante po yun. Tama mga kulit? Eh, dito nga. Yung may ginagawang masol yan, yung sa kanan. May namatay nga dyan kapon. Hindi nyo lang? Lapit-lapit ko lang. Sa akin, nakakarating yung chismis. Ano diba? May namatay dyan. Yung construction worker. Kasi nag-move sila, sobrang init. Tapos, ng gabi, dahil siguro napagod, uminom ng bilog. Pinatake. Kaya pala may bata pa, 36 years old pa lang. Oo, may isang taon anak pa naman. Sinabi lang sa akin akala ko alam niyo. Sabi ng mga caretaker kasi pag nabili ako. So, sino ang namatay na? Sino? Hindi ko makilala din. Hindi ko makilala din. Bakit? Pinatake. Well, ang kulit, sa mundong ito, mahalaga yung protection. Pero sa ating mananampalataya, katulad po ng sinabi ng Bible ng mga Ephesians, meron tayong tinatawag na warfare o yung tinatawag na spiritual battle. Amen mga kulit? Meron tayong tinatawag na spiritual battle. At meron tayong mga battle sa buhay natin na kailangan nating pagtagumpayan. Amen? Una, yung ating personal battle. Tama po ba? Anong personal battle? Sa buhay natin, kailangan natin mapagtagumpayan ang sarili natin. Naintindihan po ba yun? Kasi kapag hindi natin mapagtagumpayan yung sarili natin, kapatid, hindi tayo magiging mabuting patron Kristiyano. Katulad ng ganito, pag nagalit ka, lumalabas yung pagiging ikaw. Kailangan i-overcome yun. Tama? Pag nagalit ka, nakakapagmura ka, i-overcome mo. Yung personal battle. Tama? Yung dati mainitin ang ulo, i-overcome mo yun. Bakit? Mga kapatid, yun yung personal battle natin kailangan i-overcome. Amen? Na meron tayong Kristo sa puso at yun yung unang gusto ng Diyos, babago sa buhay natin. Eh, kahit naman Kristyano, pwede ka naman mamuna. Kahit naman Kristyano, pwede ka naman makipag-awal kung gugustuhin mo. Tama po ba? Kahit naman Kristyano, pwede kang magkaroon ng away kung gugustuhin mo. Naintindihan niyo po mga ulit? Kung i-allow natin yung sariling dati natin, yung sinasabi ng bago, yung old life natin, yung papaganahin natin, pwede yun. Pero, yun yung kailangan kong napagtagumpayan natin. Amen mga ulit? Yung napagtagumpayan natin, yung sarili natin. Yung alam, kasi kung meron nakakakilala sa sarili mo, ikaw
kung anong klase, kung anong bibig meron ka. Alam mo kung anong klaseng gamay meron ka. Tama? Ako, nung hindi ako mananampalataya, to be honest sa inyo, mabigat ng kamay ko, hindi pa ako Krisyano. Yung kapag mayroong nagyayari ng suntukan, wala naman sa resulta, suntok ka agad. Ganun kami nun. Iba kasi sa panahon na yun. Di ba ba? Kaya, yung minsan, yun yung kailangan i-overcome natin. Tama po ba mga kapatid? Alam mo, pag inaway ka, gusto mo awayin mo ka agad. Gusto mo bumati ka agad. Kaya nga, i-overcome mo. Yun yung personal battle natin. Amen? Kasi, ang gusto ng laman nito, mga kapatid, kapag yung pinagana natin, masisira naman ang patutuo natin. Tama po ba? Nasabihin, ganyan pa rin Krisyano. O, di ba? Kaya i-overcome natin yun. Amen? Alam mo kung anong ugali meron ka, alam mo kung anong kailangan baguhin sa sarili mo. Kailangan po ba? Kailangan mo. Amen? Kasi yun ang hindi nakikita. At alam mo, yun ang meron ka sa sarili mo. Amen po mga kapatid? So meron din tinatawag na kapatid, spiritual battle. Tama? So sa puntong ito, meron tayong mga battle sa buhay na hindi natin nakikita. Especially yung ating kaaway, Satan. Amen? Sabi ng Bible, is like a, roaring lion. Diba yung leon? Hindi naman po yun pag nakita ng pagkain, susunod ka agad. Kahit manood kayo sa mga geography na kung paano sila mag-hunting ng kakainin nila. Dahan-dahan yung mga yan. Tama ba? At kapag alam nila na marireach na nila yung kakainin nila, mga kapatid, ahatangin na nila. Especially kung yung kinakainin nila, hindi nakatingin o unprepared. Alam niyo, gano'n ang kaaway. Amen po ba mga kapatid? Gagawa yan sa buhay natin kapag hindi tayo handa. Gagawa yan sa buhay natin kapag laging mayroong opportunity na gagawa siya sa buhay natin. Amen mga kapatid? Kaya nga po, ang sabi doon, the book of Ephesians, isuot natin yung mga shield natin, yung mga baluti natin. Kasi meron tayong spiritual ang daw, spiritual battle sa buhay po natin. Amen? Pero ito po yung pinakamaganda. Kung meron pong mga unseen battle sa buhay natin, kung meron pong mga unseen na mga laban sa buhay natin, meron din po tayong unseen protection. And that is God. Amen? Amen? Yes, hindi natin nakikita ang Diyos. But we believe na natin ang Diyos to protect us. Tama? Remember the three young boys, yung mga Hebrew boys, Shadrach, Meshach, and Abednego na hindi naman yung tunay nila mga pangalan, pero binago yung mga pangalan po nila. And then, nasabi po na hari, ang kapatid, sumamba kayo sa ginawa kong reporto. At yung hindi mga sasamba, itatapon ko doon sa nagniningas na ako. Amen mga kapatid? 7 times.